Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Dito naman po tayo sa isang panibagong video kung saan magre-react po tayo sa isang imam na nag-react sa isang pastor. Ang pangalan po ng imam ay hindi ko pa po alam, kaya paki-comment na lang po down below kung ano pong pangalan niya para makilala ko rin po. So yung pastor naman, kitang-kita natin si CJ Texon David. Bago ako mag-start, state ko lang yung side ko. Ako po isang Kristiyano. So nasa Christian side po ako. At idedebunk ko po yung ibang mga arguments ng imam. Ano ang mga argumento ng Muslim o ng imam? Number 1, walang sapat na kaalaman o kulang sa aral si CJ Texon. Number 2, sa Islam hindi kailangan ng miyembro. Number 3, history. Mali ang sabihin convert kasi ang isang tao nagpa-Muslim ay original namang Muslim. Kaya hindi dapat convert kundi revert. Dito pinasok niya yung history na ang unang relihiyon sa Pilipinas ay Islam. Number 1, walang sapat na kaalaman si CJ Texon David. Anong masasabi ko? I agree. Pakiusap, wag niyo po sana akong i-misrepresent. Hindi ko po minamaliit si CJ at hindi ko po sinasabi mas magaling ako sa kanya. Pero let's call spade a spade. Tsaka hindi naman isolated case tong si CJ Texon David kasi marami namang pastor na kulang yung kaalaman. Hindi sa kulang lang sa kaalaman as in walang alam o ganito, ganyan. Kundi marami kasing pastor na walang alam sa Quran. They are trained in the Bible but not in the Quran. Yung mga imam po, iba pong usapan yun kasi they are trained both in the Bible and the Quran. Ano yung mga points ni CJ Texon David? Ang mga points niya po ito. A. Muhammad is not the last prophet. B. Maraming contradiction sa Biblia. C. It is not inspired by God. Tama po lahat yan. Pero yung mga arguments na ginamit niya ay medyo mababaw or mahina. Gagawan ko na lang po ng separate video ito. Yung reaction ko kay CJ Texon David dun sa video niya. Actually, pinanood ko naman ng buo to eh. Sa number 2, hindi kailangan ng miyembro ang Islam. Ito po yung mga points natin. Kung hindi kailangan ng miyembro ng Islam, bakit pa sila nangangaral at umaabot pa sa jihad mula noon hanggang ngayon? Sa B, wala daw abuli sa Islam. Totoo ba ito? Kasi sabi, ang Kristiyano kailangan ng kwarta, ang Islam hindi. Letter C, bakit bawal mangaral ng ibang relihiyon sa isang Islamic country? Letter D, bakit death penalty ang parusa sa apostasy? Doon tayo sa A muna. Bakit kayo nangangaral at umaabot pa sa jihad mula noon hanggang ngayon? Surah 8:12. Sabi sa Quran, pag nakita nyo po yung surah, ibig sabihin, that is chapter. Remember, when your Lord inspired to the angels, I am with you, so strengthen those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. So strike them upon their necks and strike from them every fingertip. Kung mapapansin po natin, sinabihan sila na labanan tayo. At yun, strike upon the necks. Kaya kung papansinin ninyo, madalas sila mamugot ng ulo. Surah 9:29, Sahih International, fight those who do not believe in Allah or in the last day, and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful, and who do not adopt the religion of truth from those who were given the scripture. Fight until they give the jizya willingly while they are humbled. Kung papansin natin dito, inutusan na naman ni Allah na labanan yung mga hindi tatanggap sa Islam. Tapos, ano yung jizya dito? Na labanan nyo sila hanggang sa magbigay sila ng jizya. Yung jizya po ay isang tax sa mga hindi Muslim. So, halimbawa, sinakop nila yung isang lugar. Hindi naman nila kaagad papatayin. Bibigyan ka nila ng choice kung magmumuslim ka or hindi. Kung hindi ka magmumuslim, hindi ka naman nila kaagad papatayin. Basta magbabayad ka ng jizya. So, ito po ay obligatory tax sa mga hindi Muslim. So, unfair, di ba? Kaya, yun, kahit hindi ka Muslim, kailangan ka magbigay ng pera sa kanila. That's how it works sa Islam. Then, punta tayo sa Surah 47 verse 4. So, when you encounter those who disbelieve, then aim at smiting the necks until you have broken their strength thoroughly, then tie fast the band by making them captives. Then choose to release them, either as a favor shown to them, or after receiving ransom, until the war throws down its load of arms. That is our command if Allah willed. He would have himself subjected them to retribution, but Allah ordered you to fight.
so that He may test some of you through some others. And those who are killed in Allah's way, He will never let their deeds go to waste. So kung papansinin nyo dito, yun na naman, labanan tayo na hindi naniniwala sa Islam. Tapos yun, pugutan ng ulo. Then, pag humina na tayo, syempre yun, makaka-capture tayo, magiging bihag nila tayo. Tapos, pwede na tayong palayain pag gusto nila as a favor. O kaya, pwede through ransom. At ayun daw yung gagawin nila kung loloobin ni Allah. At sabi dito, He would have Himself subjected them to retribution, but Allah ordered you to fight. So, gusto ni Allah talaga na lumaban sila. Bakit daw? Ayun yung way ni Allah para testingin sila kung susunod sila kay Allah. So, this is quite different sa, not quite, but vastly different sa biblical point of view. Kasi sa atin, hindi tayo tinuruan ni Lord na pumatay o mandigma. Bagkus, tinuruan tayo na magtiis at tanggapin yung mga persecutions. So, doon na tayo sa B. Wala daw abuli sa Islam. Totoo ba ito? Check natin. So, sabi ni Muhammad Hassan, monthly donation is the best way to support your local mosque. Paying monthly donation the mosque is the most practicing method of helping mosque. Some people also donate on a weekly basis in their local mosque. So, kung papansin ninyo, meron silang monthly or weekly donation from their members. At obligatory sa kanila yon na magpatayo ng mga mosque. Unlike sa atin, hindi naman obligatory. Tapos, sabi dito, wala daw abuloy sa Islam. Ito kung papansin natin, sa Cumberland Road Masjid, automate a weekly donation for your masjids every Friday. So, dito nga, ino-automate, ibig sabihin obligation, every Friday magbibigay ka sa mosque. Ito naman, ayon kay Sheikh Asim Al-Hakim, ang tinuturo niya dito sa video niya na to is, pwede bang tumanggap ang imam ng bayad sa pagtuturo? So, ginamit niya din ginamit niya dyan yung hadith kung saan may istorya na may Muslim na kaya magpagaling. Tapos, sabi niya, papagalingin kita, pero bayaran mo ako. Doon papasok yung sinabi niya dito na kapag para sa'yo yung gagawin mo na spiritual activity, hindi ka dapat bayaran, like prayers, etc. Pero kapag ang magbe-benefit ay ibang mga tao, dapat ka nilang bayaran. It is lawful to be paid. So, kita nyo po, so may abuli din sa Islam. Dito naman kay Yasir Kadi, build your home in paradise. The Prophet Muhammad said, whoever builds a masjid for Allah, Allah will build for him a house in paradise. Subhan Allah, Masjid Al-Noor, is how dedicated to serving Allah and His Deen. If you donate towards establishing it, Allah will grant you a house in Jannah. What more do you need? What an amazing reward, and all for 100 pounds. So, kung papansin ninyo, 100 pounds po yun, which is equivalent to 100 pounds to kulang-kulang 7,500 pesos. So, may donation din po sa kanila. Kailangan nila ng kwarta. So, sabi ni Imam, ang Kristiyano daw kailangan ng miyembro kasi kailangan ng kwarta. Sa Islam daw hindi. Mali po, kailangan din po ng kwarta ng Islam. Ngayon, hindi ko sinasabi na masama ng Islam kasi kumukuha sila ng pera. Actually, sa mga religious group, that is normal. Normal po yung donation. So, hindi po yun masama. Nagiging masama lang, syempre, pag ginamit ito sa masamang bagay. Pero, yun, ang objection naman natin, yung misrepresentation ni Imam sa Christianity. Sa atin daw, kailangan ng kwarta. Sa kanila daw, hindi kailangan ng kwarta. So, malaking kasinungalingan po yun. That is a great misrepresentation ng both religion, ng Christianity at Islam. Kailangan po ng Kristyanismo ang donation, ang kwarta. Ganon din po ang Islam. Kailangan nila ng kwarta. Obligatory pa nga po sa kanila. Tapos sabi niya, hindi ako kailangan sa Islam. Mabuhay ang Islam kahit wala ako. Ganon din naman sa Kristyanismo. Hindi naman kami kailangan ng Kristyanismo. Mag-i-exist ang Kristyanismo kahit wala ako o siya o sino man. Ano yung pagkakaiba? Ang pagkakaiba natin is the propagation of religion. Kapag dumadami ba ang tao sa isang religion, nandun ang Diyos? Hindi naman po. Kasi sinabi rin ni Lord na maraming bulaang propeta ang darating at marami silang madadaya. Ngayon, ano ang pagkakaiba? Sa Christianity,
pinapatay sila throughout history pero dumadami pa rin sila. Yung Muslim naman po, pumapatay at nananakop, kaya po dumadami. So kung papansinin niyo, mas mabigat pa nga yung claim ng Christianity na hindi tayo kailangan ng Christianity kasi kahit patayin kami, dumadami kami. Doon mo masasabi na kasama mo yung Diyos. So doon tayo sa letter C. Bakit sa mga Muslim countries pinagbawal ang pangangaral ng ibang relihiyon, lalo na ang Christianity? Nag-prepare po ako dito, nag-research ako ng mga bansa na pinagbabawal po ang Bible o ang Christianity or persecuted sila sa mga bansa na ito. Yung mga green po, Islamic countries po. The rest is either Buddhist, Hindu, or some political reason. At nung kinuha ko po yung percentage, 69.23% ng mga bansa na bawal ang Biblia ay mula sa mga Muslim or Islamic countries. So, kung hindi nyo kailangan ng miyembro, bakit kailangan nyo ipagbawal to? Next, D. Bakit death penalty ang parusa sa apostasy? Pag sinabi po natin apostasy, ito po ay pagtalikod sa inyong relihiyon o pagpapalit ng relihiyon. Sa Bukhari, Volume 4, Book 52, number 260, narrated Ikrimah, Ali burned some people and this news reached Ibn Abbas, who said, "Had I been in his place, I would not have burned them. As the Prophet said, do not punish anybody with Allah's punishment. No doubt, I would have killed them. For the Prophet said, if somebody, a Muslim, discard his religion, kill him." So sinasabi dito, may mga sinunog si Ali. Tapos nalaman ni Ibn Abbas. Sabi ni Ibn Abbas, kung ako'y nandun, di ko sila susunugin. Kasi sabi ni Prophet, wag daw tayong magparusa gaya ng parusa ni Allah. Pero kung nandun ako, papatayin ko pa rin sila. Kasi sinabi ni Prophet, ni Muhammad, kung sino mang Muslim ang tumalikod sa kanyang relihiyon, patayin siya. Tapos, sabi dito, is apostasy legal in Islam? According to Islamic law, apostasy is punishable by death, imprisonment, or confiscation of property. And blasphemy is punishable by death. Conversion from Islam to another faith is also considered as a serious offense under Islamic law. Kung hindi nyo kailangan ng miyembro, bakit kailangan na patayin ang mga umaalis or tumatalikod sa Islam? So, sa mga viewers po, mag-isip-isip na lang po tayo dyan. Ibibigay ko na po sa inyo yung judgment dyan. Number 3, history. Hindi dapat convert kundi revert. Ang Islam ang original na relihiyon ng Pilipinas bago dumating si Magellan. Fallacy of authority. Usapang revert muna tayo. Paniniwala ng mga Muslim hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na lahat tayo Muslim. Kaya kahit saan ka pa, anumang relihiyon mo, pag ikaw ay nagpa-Muslim, then bumalik ka lang sa Islam. Dahil sa ganitong klase ng pag-iisip, nagkakaroon sila ng problema sa historical facts. So number 1, Adam, Abraham, Moses, at iba pang mga ama ng pananampalatayang Hudyo at Kristiyano ay mga Muslim. Paniniwala nila yan na si Adan ang pinakaunang Muslim. Ano yung problema dito? Si Adan po ay nabuhay noong 6,000 BC, more or less. Si Abraham, 2,200 BC, more or less. Si Moses naman po ay 1390 BC, more or less. Si Jesus naman po is 2730 AD nung siya ay namatay at muling nabuhay. Si Muhammad naman po ay nabuhay nung 680, mga 650, 670, something like that. Tapos na itatag niya po ang Islam noong mga final 600 to 700 AD. Punta tayo dito sa History Channel. Islam is the second largest religion in the world after Christianity, with about 1.8 billion Muslims worldwide. As one of the three Abrahamic religions, the other being Judaism and Christianity, it too is a monotheistic faith that worships one God called Allah. The word Islam means submission or surrender, as it's faithful surrender to the will of Allah. Although its roots go back further in time, scholars typically date the creation of Islam to the 7th century, 700 AD, making it the youngest of the major world religions. So, youngest, ibig sabihin siya yung pinakahuli sa major world religions. At isa pang historical error ng Islam ay si Alexander the Great daw ay isang Muslim. Sa Quran, si Alexander the Great daw si Dual Qarni. Sa Arabic, meaning ang taong may dalawang sungay, the two-horned one. At ito ang simbolismo ni Alexander the Great. Makikita ito sa Surah Al-Kahf or Surah 18. Ang problema, nabuhay si Alexander the Great noong 350 BC. Si Muhammad ay 600 AD at nagawa niyang Islam noong 700 AD. So, malaking historical problem na naman to sa Islam. Isa pang problema nila ay ang view of God. Si Alexander the Great po ay isang emperador na Griego at siya po ay kilalang polytheist o sumasamba sa maraming Diyos. Habang ang mga Muslim naman ay monotheist, sumasamba sila sa iisang Diyos. So,
Ayun ang isa pang problem ng mga Muslim sa claim nila na si Alexander the Great ay isang Muslim. Hindi nagtutugma yung date, pati yung lifestyle ni Alexander the Great. Islam ba ang unang relihiyon sa Pilipinas? Basahin natin to. Noong 1380, Islam has entered the Philippines since 1380 through an Indonesian migrant of Minangkabau descent named Rahabagindo and a Persian Islamic cleric, Karimal Makdum. It is said that Rahabagindo was a member of the Pagaruyong Kingdom family. So 1380 po pumasok ang Islam sa Pilipinas. Ano ngayon yung religion ng mga Pilipino bago dumating yung mga Muslim sa Pilipinas? So ano yung religion ng mga Pilipino? Sabi dito, Anitism, indigenous Philippine folk religions, collectively referred to as Anitism or Batalism, the traditional religion of Filipinos which predates the Philippine Christianity and Islam. Predates, ibig sabihin, nauna to. Kuha po ba natin? So, ngayon, 2% ng Philippines ay animist pa rin or Anitism pa rin. May mga nag-revert from Islam and Catholicism to Anitism. Ano pa? Buddhism and Hinduism. Sabi dito, religions in pre-colonial Philippines included variety of faiths, of which the dominant faiths were fully theist indigenous religions practiced by the more than 100 distinct ethnic groups in the archipelago. Buddhism, Hinduism, and Islam were also present in some parts of the islands. At sabi dito, the oldest archaeological evidence of Buddhism presence in the Philippines date back 9th century when Vajrayana was known as a dominant branch of Buddhism. So, kung papansinin natin dito, mas nauna pa yung Buddhism kaysa sa Islam. And it dates 9th century, so 900 AD. Ano pa yung nauna? Recent archaeological and other evidence suggest Hinduism has had some cultural, economic, political, and religious influence in the Philippines. Among these is 9th century Laguna copperplate inscription found in 1989, deciphered in 1992 to be Kawi script from Pallava script with Sanskrit words. The Golden Agusan statue, Golden Tara, discovered in another part of Philippines in 1917, has also been linked to Hinduism. So may nakikitang mga rebulto, mga images ng Hinduism dating from 9th century. Tapos yung Laguna copperplate also date 9th century. So kung papansinin natin, nauna pa yung Hinduism and Buddhism sa Islam. Kaya hindi pwede na ang unang religion sa Pilipinas ay Islam. Nauna po ang Anitism, sumunod ay Buddhism at Hinduism, tsaka lang po dumating ang Catholicism at Islam. So anong ginagamit dito ng mga Muslim pag ginagamit sa atin to? Fallacy of authority. So, gagamit sila ng kahit anong way to have authority over us. Ginagamit din ito ng Catholicism, na sila daw ang unang Christianity, kaya sila ang tama. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga napapakinggan. Sana po may natutunan kayo sa ating video. At I hope mag-subscribe po kayo, i-like po, mag-comment po kayo kung meron po kayong gustong sabihin. Tapos pa-share din po para po marami makapakinig. Maraming salamat po at God bless po sa bawat isa.